Nanibago nga ho ang mama sa pansit niya dahil dry nga ho ang pagkakaluto niya. Hello guys, si Wong po ito, and for today's video ay daring nga ho, regular na naman ang klase ng mga estudyante, kaya nga ho arit magtitinda na naman kami. Pero bago nga ho yan ay darit pagkagising ko nga ho kaninang umaga ay di medyo ako mumukat-mukat pa, tapos iba nga ho ang aking pakiramdam. Bukod nga ho sa naninibago ako dahil maaga nga ho ang gising natin ngayon, compare nga ho sa mga usual nating bangon, ay di pagkagising ko nga ho ngayong umaga ay sobrang sakit nga ho ng aking ilong. Ang pakiramdam ko nga ho yun parang nasuntok ito, pero nararanasan ko na rin naman nga ho yan kapag nga ho ako'y magkakasipon. Ay di ang ginawa ko na nga lang ho, ako'y bumangon dahil nga ho kami magtitinda na ngayon. At naalala ko naman nga ho na kagabi ay naglupa ka ng kapitbahay at binigyan nga ho kami. Masarap nga ho kako rin gawing agahan habang nahigop nga ho ng kape, kaya naman nga ho ang ginawa ko, naghulog na lang ako dito ng 5 piso. Pagkagising ko nga rin ho pala kaninang umaga ay di inabutan ko na nga ho si mama na nagpe-prepare na nga ho ng aming mga ititinda. Sabi ko nga ho mag-aagahan muna ako dito para nga ho mamaya may energy sa pagtitinda. Chari. At pagkatapos ko naman niya akong humigop ng kape at kumain niya ako na nilupak, ay then sunod ko naman niya akong inintindi ang akin niya akong sarili. Naiwan na nga ho ako ni mama at sila nga ho nagpunta na din sa school kung saan nga ho kami nagtitinda. Nagsisimula na nga rin ho silang magtakal na rin nga ho aming mga ititinda para nga ho mamaya ay di abot na nga lang ho ng abot sa eskwela. At katulad pa rin naman niya ho ng dati ay dari nga ho sa halagang 10 piso ay meron ka na nga ho isang basong lomi at panigurado nga ho busog ka na dito. Hindi ko na nga ho ipapakilala sa inyo ang aming kasama sa pagtitinda dahil familiar na nga ho kayo dito at sila pa rin nga ho ang aming kasama. Pero sa mga bago nga ho makakapanood ng mga vlog ko ay dari nga ho at sila nga ho ang kalimitang makikita nyo sa vlog na ito. Chari. Kung mapapansin nyo nga ho kakaunti pa ang aming mga tinda dahil nga ho tinatansya pa ni mama ang mga estudyante na mga papasok nga ho din. Dahil kapag ganito nga ho galing bakasyunan ay di medyo tinatamad pa nga ho pumasok ang mga estudyante. Kaya naman nga ho ang ginagawa ni mama sa mga unang linggo ay di nag-o-observe nga ho muna siya. Bago nga ho magdiretso papasok sa school ang mga batang ito ay di karamihan nga ho sa kanila nadaan na nga ho sa aming tindahan para nga ho bumili. Doon pa nga lang ho ay di makikita na ng tatay kung gaano nga ho kadami ang pumasok. Masisignalan niya nga ho si mama na makontrol ang mga iluluto nga ho paninda. Bukod nga ho sa kwek-kwek na 20 pesos at sa pancake nga ho na 10 piso ay di may siomay nga rin ho kami dito. Para nga ho sa siomay ay di ang pagbebenta nga ho namin ay di 20 pesos nga ho ay 5 piraso. At para naman nga ho sa mga burgers naming tinda ay di si Tita Mabel na nga ho ang nag-iintindi sa pagpapalaman nga ho ng mga ari. At habang tinatakal nga ho ng mama ang pansit, bigla nga ho siyang nagtaka bakit nga daw ho biglang nag-dry ang pagkakaluto niya. Pilit niya nga hong iniisip kung saan siya nagkamali ng pagluluto dito at makikita niyo medyo disappointed nga ho ang mukha niya. Sorry. Kaya naman nga ho sa mga expert magluto ng pansit dyan ay pwede nga hong pakicomment ng mga sekreto niyo kung paano nga ho hindi magdadari ang pansit na ito. Sa appearance nga lang naman nga ho may problema ang pansit ni mama, pero yung lasa ganun pa rin nga ho at masarap pa rin naman nga ho ang timpla. Kahit na nga ho mura ang presyo ng aming mga itinitinda, gusto nga ho ni mama ay di quality pa rin nga ho yung lasa ng aming mga paninda. Kaya naman nga ho hindi na kami nagtataka kung bakit nga ho umabot ng 23 years ang pagtitinda nga ho din ni mama. At pagkatapos naman nga ho magtakal ng mga paninda ay di aret naglabasan na nga ho ang mga estudyante para nga ho magsibili. Kung dati nga ho pala ay may 2 batch ng recess dito, ngayon nga ho ay pinag-isa na. Dati nga ho ay nauuna ang junior high school at meron nga lang ho silang 15 minutes at pagkatapos nga ho nun ay di 15 minutes naman para nga ho sa mga taga senior high. At marami nga rin ho palang nagsabi sa inyo na hindi nga daw ho sapat ang 15 minutes na yon para nga ho sa recess ng estudyante. Mabuti na nga lang ho ngayon at nabago na at ang ginawa na nga lang ho ng school ay di pinagsabay nga ho ang recess ng senior high school at ng junior high school. Ngayon nga ho hindi na kailangang hatiin ang recess sa 2 batch at ngayon nga ho sabay na, kaya nga ho parehas na mas mahaba ang recess nila. At pagkatapos nga ho ng 30 minutes naming pagtitinda ay daret naglilinis na nga ho kami at may mga natira nga ho kaming mga paninda. Wag ho kayo mag-alala dahil gayaan lang ho talaga minsan nga ho ay ubos, minsan naman nga ho ay may natitira talaga. Pero ang kagandahan naman nga ho din sa amin ay dahil nga ho may pwesto rin kami sa labas, may nag-aantay nga ho doon para nga ho may mabili pa sa amin. At pagka uwi nga ho namin din sa amin dahil nga ho kanina nauna na nga ho si mama dahil magtatadtad pa nga daw ho siya ng manok na gagawin niya ho mga fried chicken, ay di nga ho inabutan ko na nagtatadtad na nga ho siya dito. Ari nga ho mga fried chicken gagawin ni mama ay para pa rin nga ho sa mga pang-ulam na mga estudyante, mamaya nga ho tanghalian nila. Kaya naman nga ho pagkatapos magtinda ng recess at paglabas nga ho sa school ay di aret nagmamadali na nga ho uling magluto si mama. Pero habang nagtatadtad nga ho si mama ng manok dyan, ako nga ho'y natulog dahil sabi ko nga ho sa inyo masakit nga ho ang ilong ko. Hindi na nga ho ako nakatulong sa pagtitinda nung tanghalian nga ho ng mga estudyante at nakabangon nga ho ako ay hapon na. Ginising nga lang ho ako ni mama at pupunta nga daw ho kami sa bayan, mamimili nga ho ng paninda para nga ho sa kinabukasan. At habang kami naman nga ho'y nananakbo papunta nga ho din sa bayan ay di kami nga ho'y
magkakwentuhan dahil hindi na nga ho kami nakadalaw din sa lilang. Ang usapan ho talaga ay nung Pasko, edi dadalaw nga ho ulit kami dito. Pero dahil nga ho baha, edi sabay bagong taon na nga lang daw ho. Hindi ko naman nga ho matandaan na kung bakit nga ho hindi kami natuloy nung bagong taon. Kaya naman nga ho nung kami papunta ni mama, edi ipinaalala ko nga ho sa kanya. Sabi ko nga ho, baka nagtatampo na ang lilang at si Tutoy dahil nga ho nakailang pangako na kami nga ho ay dadalaw sa kanila. Bumati nga lang ho kami ng Merry Christmas and Happy New Year dito, tapos nagririg nga ho ng kandila at pagkatapos nga ho nun ay diarit pumunta na nga ho kami sa bayan para nga ho makapamili. At kung umabot ka nga ho sa video nating ito ay pwede ka hong pakicomment kung mga taga saan kayo para nga ho ang tagapagmana ay di may idea kung saan nga ho nakarating ang mga vlogs niya. At dahil marami-rami na nga rin ho ako nakikita ang gustong magpa-shoutout sa inyo ay diari nga ho at mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga po kay Ma'am Glenda Rescovillo from Cagayan Valley. Shoutout din po kay Ma'am Roxanne Valdez. Shoutout din po kay Sir Francis Alfonso from Namik, Pampanga. Shoutout din po kay Sir Leo Quintos watching from Palawan. At shoutout din po kay Ma'am Maribelac Santiago watching from Tondo, Manila. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi pa nga ho kayo na shoutout ng tagapagmana, ay di mag-comment nga lang ho kayo at malay nyo sa susunod ay kayo na nga ho ang mapili ko. Ay di rin nga ho at pagkatapos naming mamili ng mama, ay dinayakag ko nga ho siyang kumain din ng tuhog-tuhog dahil nga ho ang pagkakagutom ko na. Nakita ko pa nga ho dyan ang nanay ng kaibigan ko at ang sabi pa nga ho sa amin, ang dami nga daw ho naming tindang ganari ay dayo pa nga daw ho kami din ay siya, ay hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. At kung hindi pa nga ho kayo nakafollow ay di fa-follow, like and share na rin naman nga ho ako. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.